Ipinanganak siyang mahina, pero matapos siyang ampunin ng pinakamalakas na SS rank magician, na walang ibang puhunan kundi matinding determinasyon, nagsimula siyang magsanay ng walang tigil. Nagkasugat ang kanyang mga kamay, nabugbog ang kanyang katawan, pero hindi natinag ang kanyang espiritu. Lumipas ang mga taon, at si Lloyd, ang batang dati ay hindi makabigkas kahit isang simpleng spell, ay naging isang makapangyarihang nilalang na kinatatakutan. Ngunit kahit ang kanyang master ay walang kaalam-alam, nakatago sa kaibuturan ng katawan ni Lloyd ang isang madilim na magic na kayang magwasak sa buong mundo. Nagsimula ang lahat sa isang wasak na syudad kung saan nakita ng isang babae si Lloyd na nakatitig sa isang bagay. Hindi pa ipinapakita kung ano ang kanyang nakikita, pero naniniwala ang babae na sa tulong ng batang ito, maaari siyang magtagumpay at mapabagsak ang Demon Lord. Binitiwan niya ang kanyang emosyon at niyakap si Lloyd, na tila wala pa rin sa sarili. Pagkatapos nito, dinala niya ito sa kanyang tahanan at ipinakita kay Lloyd kung paano siya nakakalikha ng apoy gamit ang magic mula sa kanyang mga kamay. Unang beses ito para kay Lloyd na makakita ng ganitong kababalaghan. Ngunit kahit ganoon, inutusan pa rin siya ng babae na gayahin ang ginawa niya, at kung hindi raw ay wala siyang hapunan. Kahit walang paliwanag, walang kaalaman o gabay, sinubukan ng bata, at pagsapit ng gabi ay nagawa niyang lumikha ng maliit na bowl ang apoy. Namangha ang babae, ngunit hindi sapat iyon para sa kanya, kaya sinunog niya si Lloyd gamit ang apoy bilang parusa, sabay sabing malayo pa ang lalakbayin niya. Kinaumagahan, tinuruan niya si Lloyd kung paano magpatawag ng tubig sa pamamagitan ng pagsipa sa lupa sa isang partikular na paraan. Nagawa ito ni Lloyd sa unang subok, pero basa lang ang lupa ang naging resulta, kaya binasa siya ng babae bilang parusa. Tinuruan din siya nito ng wind magic, habang nagpapatuloy ang kanilang training, sa loob lamang ng ilang buwan, natutunan na rin ni Lloyd ang ice magic at nagawa pa niyang lumikha ng ice statue na kamukhang kamukha ng babae. Si Lloyd, na ngayoy kinikilala na ang babae bilang kanyang master, ay naniwalang sa wakas ay napahanga na niya ito. Ngunit hindi pa rin ito nasiyahan, sa paniniwalang kulang pa rin sa lakas ang bata. Ipinakita ng master ang agwat ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagalaw sa ice statue para sakalin si Lloyd, pinalaki ito gamit ang magic, at pagkatapos ay winasak. Sa pagkakatanto kung gaano kalakas ang kanyang master, mas lalo pang nagpersige si Lloyd na magsanay ng walang humpay. Isang araw, labis na nakainom ng alak ang kanyang master at nagkasakit dahil dito. Laking gulat ni Lloyd nang agad niya itong napagaling, na nagpapahiwatig na tinuruan din pala siya ng healing magic. Niyakap siya ng kanyang master bilang pasasalamat, ngunit agad ding sinabi na hindi pa rin iyon sapat para mapahanga siya at inutusan siyang magpatuloy sa training sa magic. Pagkalipas ng ilang buwan ng matinding pagsasanay, makikita ang master ni Lloyd na may hawak na grimoire. Halatang may bumabagabag sa kanya at nabigla siya nang biglang pumasok si Lloyd sa kanyang silid. Nahulog ang grimoire mula sa kanyang kamay, at nang damputin ito ni Lloyd, may kakaibang nangyari, nawalan siya ng malay. Dahil dito, napagtanto ng kanyang master na posibleng si Lloyd ay may potensyal ding maging chosen one. Sa paraan ng pagkakasabi niya, mukhang siya rin ay isa sa mga napili noon, bagamat hindi ito tiyak. Ayaw niyang ulitin ni Lloyd ang pagkakamaling ginawa niya noon, ang maging mayabang sa sariling kakayahan. Kaya habang tulog si Lloyd, hinalikan niya ito sa noo at nilagyan ng spell na sa palagay ko'y nagsisilbing limitasyon sa kapangyarihan nito. Kinaumagahan, ipinaliwanag ng babae kay Lloyd ang tungkol sa terminong White Mage. Ayon sa kanya, si Lloyd ay isa ring White Mage, at ang mga tulad niya ay gumagamit ng magic para tumulong at magpagaling ng iba. Binigyan niya si Lloyd ng unang misyon, pagalingin ang isang puno ng mansanas gamit ang healing magic upang lumaki ang bunga nito. Matagumpay itong ginawa ni Lloyd, ngunit ipinakita rin ng kanyang master na kaya niyang punuin ng mansanas ang buong puno sa isang iglap. Kinagabihan, habang nasa gitna ng kanyang aralin sa magic, na interesado si Lloyd sa terminong ancient magic, ngunit sinabi ng kanyang master na hindi na niya kailangang matutunan iyon dahil matagal na raw itong nawala. Sa halip, tinuruan siya ng mas komplikadong uri ng magic tulad ng space magic, na nagbibigay kakayahan sa isang tao na mag-summon o mag-unsummon ng mga bagay sa kagustuhan nito. Patuloy ang kanilang pagsasanay, at nang sa palagay ng kanyang master ay handa na si Lloyd para sa mas matinding pagsubok,
piniringan niya ito at dinala sa isang hindi kilalang kagubatan na puno ng mga halimaw. Binigyan lamang siya ng maliit na kutsilyong panluto at sinabing gamitin ang kanyang magic para mabuhay, at makauwi sa loob ng 1 linggo. Bago siya tuluyang iwan, binati siya ng kanyang master ng good luck, at saka lumipad palayo na parang kidlat, iniwang takot na takot si Lloyd. Ilang segundo lang ang lumipas, isang halimaw na lobo ang lumitaw at hinabol siya sa buong kagubatan. Sa kabutihang palad, nakatakas siya sa pamamagitan ng pag-akyat sa matangkad na puno, at doon siya nag-isip kung ano ang susunod na dapat gawin. Gamit ang kanyang space detection skill, natunton niya ang lokasyon ng bahay ng kanyang master sa malayong hilaga, kaya nagsimula siyang maglakad papunta roon. Kinagabihan, gumamit si Lloyd ng healing magic upang pabilisin ang paghinog ng mga ligaw na prutas at ito ang kanyang naging hapunan. Nagtago siya sa isang maliit na kuweba at nagsimulang gumawa ng magic circle na makatutulong upang mapalakas ang kanyang katawan. Mapanlikha niyang binago ang kanyang mga spell upang sa oras na i-activate ang mga ito ay mapataas ang kanyang base stats. Kinabukasan, habang naglalakbay siya sa gubat, aksidente siyang napadpad sa pugad ng isang reyna ng gagamba. Nang umatake ito, tumakbo siya palayo, at sa pag-activate ng isa sa kanyang binagong spells, lumakas ang kanyang bilis ng hanggang 10 beses. Sa isang matinding pagtakbo, nakarating siya sa bahay ng kanyang master at nawalan ng malay sa harap ng pintuan dahil sa pagod. Binuksan ng kanyang master ang pinto at masayang sinalubong siyang muli sa bahay. Lumipas pa ang panahon at lumaki na si Lloyd, naging mas malaya na rin siyang mag-ikot sa bahay ng kanyang master. Isang araw habang naglilinis ng silid-aklatan, nakakita siya ng libro tungkol sa mga lungsod. Naging interesado siya rito dahil hindi pa niya kailanman naranasan ang tumira sa isang mataong lugar. Samantala, abala naman ang kanyang master sa iba't ibang eksperimento at ginawa siyang personal na apprentice, dahilan upang hindi siya makatulog ng maayos sa loob ng ilang linggo. Isang araw, nagising ang master at umakyat sa rooftop upang salubungin si Lloyd gaya ng nakasanayan. Pareho pa rin ang kanyang layunin, ang pahirapan ito sa training hanggang sa hindi na ito makalakad. Ngunit pagdating niya sa silid, wala si Lloyd, napansin niyang huling binasa nito ay isang aklat, at sa kanya ito tiningnan. Sa kabilang banda, matagumpay namang nakapasok si Lloyd sa lungsod. Unang beses niya itong maranasan at humanga siya sa dami ng mga tao sa palengke. Hindi niya inakala na ganoon karami ang tao sa paligid niya, kaya't namangha siya. Wala siyang misyon sa oras na iyon, kaya't naglibot-libot lang siya. Habang nakatayo siya, may isang flyer na tumama at dumaikit sa kanyang mukha. Akala ni Lloyd na ang pagdikit ng flyer sa kanyang mukha ay dahil lang sa hangin, pero hindi pala. Isinadyang ihagis iyon ng isang lalaki, pinulot niya ito at binasa, isang grupo raw ang naghahanap ng adventurer. Dahil wala naman siyang ginagawa, nagdesisyon siyang puntahan ito para makita kung ano ang nangyayari. Pagdating niya roon, nakita niyang may labanang nagaganap. Isang adventurer party ang nakikipaglaban sa isang halimaw at sugatan na ang ilan sa kanila. Ang pinuno ng grupo ay isang bayani na nagngangalang Allen. Inutusan niya ang kanilang mage na gumamit ng recovery spell, at agad namang ginawa iyon. Nagpatuloy ang labanan at ginamit din ng mage ang kanyang kapangyarihan upang atali ang halimaw para matalo ito ni Allen. Matagumpay ngang napatumba ni Allen ang halimaw at agad siyang pinalibutan ng kanyang mga kasama upang purihin ang kanyang ginawa. Ngunit naiinip si Lloyd sa buong eksena, kaya tahimik siyang lumayo. Sa labas, narinig niya ang mga usapan ng mga taga-nayon na humahanga kay Allen, lalo na't ito raw ang nakatalo sa Cyclops ng Abbot Castle kasama ang kanyang grupo. Pagbalik sa kanilang tinutuluyang lodge, ipinamahagi ni Allen ang mga gantimpalang salapi at binigyan si Lloyd ng isang token. Tinanggap naman ito ni Lloyd ng walang reklamo. Ayon kay Allen, iyon daw ang parte ni Lloyd bilang isang D-ranked adventurer, pero wala itong epekto kay Lloyd. Tahimik lang siyang lumakad palayo, nagtaka ang ibang adventurers kung bakit parang ang taas ng pride ng binatang ito at hindi man lang nagsasalita. Ngunit buong yabang na sinabi ni Allen na hindi na nila kailangang alalahanin pa si Lloyd dahil wala namang kwenta ang mga white mage sa mga quest, nandoon lang daw sila para itaas ang pride ng party. Narinig ito ni Lloyd ngunit hindi siya nagpahalata. Tahimik siyang naglakad palayo at isinara ang pinto sa likod niya. Samantala, may bisita sa bahay ng kanyang master, ang parehong lalaki na naghagis ng flyer kay Lloyd.
Sinabi nitong sumali na si Lloyd sa Heroes Party, at natuwa naman ang kanyang master sa balita. Wala naman daw siyang problema sa kung ano ang gustong gawin ni Lloyd sa buhay, basta't huwag lang itong maging mayabang. Tinanong siya ng lalaki kung pinagsisisihan pa rin ba niya ang mga nangyari noon, at sinabi niyang ayaw na niyang maulit pa iyon. Ipinaalala ng lalaki na muntik nang pasabugin ng Demon Lord ang sarili nito kasama ng libro kung pinabayaan lang nila ito. Muling binalikan ng dalawa ang araw ng matinding laban nila sa Demon Lord. Noong araw ng matinding labanan, namatay ang lahat ng kasama, ngunit mula sa gitna ng mga katawan ay tumayo si Sibyl at ginamit ang ancient magic upang buhayin muli ang lahat ng nasawi, kahit kapalit nito ang sariling buhay. Sa kasalukuyan, abala na naman sa isa pang laban ang Hero Party. Bago pa man magsimula ang labanan, punong-puno na ng papuri at hype ang paligid para sa grupo. Siguradong sigurado ang lahat na mananalo na naman sila gaya ng dati. Walang sinayang na oras si Allen at agad niyang tinapos ang laban, saka umuwi habang binubunyi ng kanyang grupo ang kanyang pangalan at kadakilaan. Pagdating nila sa lodge, kusa namang nagbasa ng libro ang mage ng grupo na si Sheena dahil sa pakiramdam niyang may kailangang i-improve. Habang nagbabasa siya, lumapit si Allen at nagtanong kung bakit pa siya nag-aaral. Sagot ni Sheena, tila humihina na ang depensa ng grupo. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Allen, sa katunayan, ayon sa kanya, lalo pa siyang lumalakas. Ipinunto ni Sheena na matagal na niyang hindi nakikitang nagsasanay si Allen, ngunit mayabang nitong sagot, wala na raw siyang dahilan para mag-training dahil hindi na siya mapipigilan. Tahimik lang na tiningnan siya ni Sheena, hindi na nagsalita. Kinagabihan, isang golem ang umatake sa mga sundalo sa tabing ilog at lahat sila'y napatay. Agad na nagpadala ng mensahe ang kaharian kay Allen tungkol sa bagong misyon, patayin ang golem. Tinanggap ito ni Allen at nagtungo sila sa ilog kasama ang buong team. Gamit ang kanyang kakayahan, natunto ni Lloyd ang lokasyon ng golem. Ngunit sa pag-atake nila, may isa pang halimaw na may hawak na staff ang nakita nilang nakatayo malapit dito. Binalaan ni Lloyd ang lahat, ang nilalang ay mula sa demon race at ginagamit ang staff upang kontrolin ang golem. Inutusan ni Allen si Lulo na paulanan ito ng pana, na agad naman itong ginawa. Kasunod nito, inutusan din niya si Mia na maghanda sa pakikipaglaban. Plano ni Allen na salakayin mismo ang golem sa harapan, ngunit tinawag siya ni Lloyd at sinabing padalos-dalos ito. Hindi pa raw niya nasusukat ang lakas o kahinaan ng golem kaya't dapat siyang maghinay-hinay. Ipinaalala ni Allen na siya ang pinuno ng grupo at siya ang nagbibigay ng utos. Tumakbo siya papunta sa halimaw, ngunit dahil sa pagkabahala, naunahan siya ni Lloyd at itinulak siya palayo mula sa panganib upang iligtas. Itinulak ni Allen si Lloyd palayo at siya mismo ang umatake sa golem, na agad na namatay. Ipinakita nito na mali ang hinala ni Lloyd tungkol sa sitwasyon, at tila wala siyang silbi. Pag-uwi nila, agad na nagreklamo si Allen na wala raw na itulong si Lloyd sa party mula nang sumali ito at pinabayaan lang si Sheena na gawin lahat ng recovery at healing work. Dahil dito, sinabi niyang mas mabuting umalis na lang si Lloyd sa grupo. Tahimik na inamin ni Lloyd na baka tama nga sila, mahina siya, kaya't umalis siya habang nagdiwang ang iba sa pagkakatanggol sa kanya. Sa loob ng 3 araw, sinubukan ni Lloyd na makahanap ng panibagong party ngunit palagi siyang tinatanggihan. Sa isa pang pagkadismaya matapos siyang tanggihan muli, narinig niyang may babaeng sumisigaw na nangangailangan ng hindi kasaling white mage at kailangan niya ito agad. Tinanong siya ng guild attendant kung gusto ba niya si Lloyd. Napalingon ang babae kay Lloyd at tinanong kung hindi pa ba siya kasali sa anumang party. Nang sumagot siya ng oo, bigla siyang hinayla ng babae at sabay silang tumakbo palayo. Ano kaya ang naghihintay kay Lloyd sa hinaharap, malalaman pa kaya niya kung gaano siya kalakas. Habang naglalakad sa lungsod, ramdam pa rin ni Lloyd ang lungkot dahil sa pagkakatanggal niya sa grupo ni Allen. Inaalala niya ang masasakit na sinabi ni Allen, kung saan tinawag siyang walang silbing white mage na laging nagtatago sa likod ng party at ang tanging kaya lang ay magpagaling, na mas mahusay pa raw gawin ni Sheena. Minsan pa niyang tinanong si Allen kung talaga bang tingin nito ay wala siyang kakayahan, ngunit hindi na siya sinagot ni Allen, at sinabing isipin na lang niya ang gusto niya at umalis. Habang lumalayo siya, bukod kay Sheena, lantaran pang ipinahayag ng ibang babae sa grupo kung gaano sila kasaya na nawala na ang walang kwentang kasapi sa team nila.
Sa kabila ng lahat, naglakad si Lloyd patungo sa gitna ng bayan kung saan napadaan siya sa isang fountain na may estatwa na kamukhang kamukha ng kanyang master, at mas lalo pa niyang namiss ito. Samantala, sa kabilang banda, may grupo ng mga adventurer na patungo sa teritoryo ng mga bandido para sa isang raid mission. Isa itong A-rank quest kaya kailangan nila ng matinding pag-iingat. Si Ginger at ang kanyang team na Crumb ay kitang-kitang walang gana at tila nawalan ng motibasyon. Gayunpaman, sinimulan pa rin nila ang pagsalakay bago pa makapaghanda ang mga bandido. Ang mage nilang si Silica ay malakas na nag-chant ng spell bago ito pinakawalan. Isa sa mga bandido ang nakapansin ng kahinaan ng adventurer team, na si Silica, ang kanilang mage, ay kailangang mag-chant bago makabato ng spell. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na umatake lang kapag napagod na sa kakachant si Silica. Lumapit sila habang nagtatago sa likod ng kanilang mga panangga. At nang mapagod na si Silica, agad silang umatake, pero hindi nila alam na may backup siya, ang kanilang archer na si Cross, na mula sa malayo ay agad panya na ang mga bandido at panya na silang lahat ng sabay-sabay gamit ang isang malakas na tira. Mukhang balanse at maayos ang kanilang party, ang swordsman nilang si Yu, na siya ring leader ng grupo, ay kayang lumaban ng maayos kahit nagkakamali siya paminsan-minsan. Pinoprotektahan siya ng kanilang tank na si Daggers gamit ang kanyang matibay na kalasag. Si Crumb naman ay ginamit ang kanyang magic upang palakasin ang pisikal na lakas ni Daggers. Dahil sa buff na ito, napalakas si Daggers at na-overpower nila ang mga bandido, kaya nagtagumpay sila sa labanan. Samantala, ang pinuno ng mga bandido ay nagpanik at naghanap ng paraan upang makatakas. Ngunit bago pa siya makagalaw, natagpuan na siya ni Yu at sinabihang sumuko na lang ng walang paglaban. Hiniling ng boss na ipaliwanag ni Yu kung sino ba talaga siya at bakit sila umatake ng biglaan. Doon niya napansin ang gintong pendant sa leeg ni Yu, isang palatandaan na siya ay isang S-ranked adventurer. At hindi lang siya, kundi buong team nila ay binubuo ng mga S-ranked adventurers, kaya pala sila kilala at kinatatakutan sa lugar. May isa pang baraha ang boss ng mga bandido, ayon sa kanya, kahit pa S-rank silang lahat, siguradong hindi nila matatalo ang ipapatawag niya. Gamit ang kanyang staff, nag-activate siya ng summon ng spell at isang dambuhalang golem ang umangat mula sa lupa. Laban sa golem na ito, walang silbi ang magic, kaya't sina Crumb at Silica, 2 sa 5 miyembro, ay hindi na makakakilos. Maging si Cross, ang archer, ay nagdududa kung may epekto ang kanyang mga pana. Tanging sina Daggers, ang tank, at Yu, ang swordsman, ang may kakayahang lumaban ng harapan. Bilang leader, buong tapang na sumugod si Yu at pinukpok ang golem gamit ang kanyang espada sa pinakamalakas niyang atake, pero hindi man lang ito nasaktan, parang wala lang. Si Crumb, ang babaeng ginger na mulat simula pa ay parang wala sa sarili, ay muli na namang napatulala at hindi narinig ang utos ni Yu na i-cast ang enhancement spell. Napilitang sumigaw si Yu para lang makuha ang atensyon niya, at nang sa wakas ay natauhan si Crumb, saka pa lang niya naisagawa ang physical enhancement spell. Dahil sa enhancement spell ni Crumb, tumaas ng 5 beses ang lakas ni Yu at sa isang malakas na atake, nahati niya sa gitna ang dambuhalang golem. Sa pagtatapos ng misyon, nahuli nila ang lahat ng mga bandido kasama ang kanilang pinuno. Lumapit si Yu kay Crumb upang pag-usapan ang nangyari kanina. Humingi ng tawad si Crumb dahil sa kanyang pagka-distract at sinabi niyang hindi na siya karapat-dapat tawaging adventurer. Naiintindihan naman ni Yu ang pinagdadaanan ni Crumb, at lumalabas na may kinalaman ito sa kanyang kapatid na si Sylvie. Tinanong ni Yu kung kamusta na si Sylvie, pero bago pa man makasagot si Crumb, lumipat ang eksena kay Lloyd, na sa 3 araw na ay bigo pa ring makahanap ng grupo. Narinig niyang may sumisigaw sa guild counter na kailangan daw nila ng white mage, at ito ay si Yu. Mukhang pinalitan na niya si Crumb sa grupo, agad sinunggaban ni Lloyd ang pagkakataon at lumapit kay Yu para sabihing isa siyang white mage. Hindi na nag-abalang tanungin ang kanyang rank si Yu at agad siyang hinayla papunta sa kanilang base. Ipinakilala siya ni Yu sa buong team at opisyal siyang tinanggap, kahit hindi pa siya pumapayag na sumali. Napansin agad ng mga kasamahan ni Yu na dinala na naman niya ang isang tao ng walang paliwanag, isang bagay na madalas niyang gawin. Ipinaliwanag ni Cross na ang tanging dahilan kung bakit sila nagmamadali ay dahil sa isang napaka-urgent na quest, at dahil wala na si Crumb, hindi nila ito maisasagawa.
Wala sa kanila ang naniniwala na si Lloyd ay sapat na kapalit, at maging siya ay nawala na rin ng kumpiyansa sa sarili, lalo na nang malaman niyang S-ranked adventurer party pala ang grupong ito. Bagamat halos sumuko na siya, hindi pa rin sumusuko si Yu sa kanya. Pinilit siyang ipakita ang kanyang magic, akala ni Lloyd ay mabibigo lang siya, pero sinubukan pa rin niya, at nag-summon siya ng staff gamit ang storage magic. Sa isang iglap, napansin ng lahat na baka nga may kakayahan si Lloyd. Hindi pa doon nagtatapos, wala man lang siyang chant, pero na-enhance niya ang physical strength ng buong team. Sa una, hindi nila agad naramdaman ang epekto, pero sinubukan ito ni Yu. Sa isang simpleng hampas ng kanyang espada, naputol niya ang isang tree-like butter na parang papel, kaya't lahat ay napahanga. Ipinaliwanag ni Lloyd na hindi lang simpleng physical enhancement ang ginawa niya, kundi pinagsama-sama niya ang ilang enhancements upang lubusang mapalakas si Yu. Sa puntong iyon, kumbinsido na ang lahat at tuluyang natanggap si Lloyd sa team. Hindi hamak na mas malakas si Lloyd kaysa kay Crumb, pero tila hindi pa rin niya alam kung gaano siya ka-overpowered. Ipinaliwanag niya na kaya siya gumamit ng 5 magkakaibang enhancement magic ay dahil inakala niyang kung isa lang ang gamitin niya para sa isang team na kasing galing nila, baka maging mababaw lang ito at hindi nila magustuhan. Alam niyang sila ay mga S-ranked adventurers at gusto lang talaga niyang mapahanga sila. Ngunit nang makita niya ang gulat na reaksyon ng lahat, inakala niyang mali siya, na ang ginawa niya ay karaniwan lang. Ang pinakamasakit sa paulit-ulit na pagmamaliit sa isang tao ay ang ante-unting pagbagsak ng kanyang self-esteem. At sa ngayon, ang tiwala ni Lloyd sa sarili ay nasa pinakamababang antas. Inakala niyang wala siyang na-impress sa kanila kaya't sinabi niyang ayaw niyang maging pabigat sa team, at lumayo siya. Sa una, hindi agad nakagalaw o nakapagsalita ang grupo sa sobrang pagkabigla. Pero agad namang bumawi si Yu at sumigaw ng ubos lakas para lang sabihing, bumalik ka. Binalikan sila ni Lloyd upang pakinggan man lang kung anong gusto nilang sabihin. Inilahad niya kung saan siya nanggaling at kung paano siya pinalayas ng Heroes team dahil wala raw siyang silbi. Nagulat si Yu na dati pa lang siyang kasapi ng team ng bayani, pero sinabi ni Lloyd na hindi naman iyon dapat ipag-ulat dahil hindi naman siya ganoon kagaling. Grabe na talaga ang baba ng tingin niya sa sarili, iminungkahi pa niya na balikan na lang nila ang dating White Mage, dahil mas makabubuti raw iyon para sa kanila. Doon nila ikinwento kung sino talaga si Crumb, isa siyang mahusay na kasama at dating adventurer, pero may kapatid siyang si Sylvie na may sakit. Kahit noon, habang nagtatrabaho siya bilang adventurer, siya rin ang nag-aalaga sa kanyang kapatid. Pero kamakailan, sobra na siyang napapagod at apektado na rin ang kanyang trabaho. Sa huling laban nila, na-distract siya at muntik na niyang mailagay sa panganib ang buong team. Kahit handa pa rin sana silang tanggapin siya, mas pinili ni Crumb na magbitiw dahil ayaw niyang makasama sa team kung hindi niya naibibigay ang kanyang buong lakas. Karaniwan, kaya naman ang team ni Yu na makumpleto ang mga misyon kahit walang White Mage. Pero kung A-rank job na ang kukunin nila, hindi na sila makakasurvive nang walang suporta ng isang healer. Bukod sa pagiging cap-8 pakinabang, itinuring na rin nila si Crumb bilang mabuting kaibigan, kaya't hindi madali ang pagkawala nito sa team. Sinabi ni Yu na nag-aalala talaga siya para kay Crumb, at sumang-ayon din ang iba pang miyembro ng grupo, ipinakita nilang lahat ang kanilang pag-aalala. Napansin ni Lloyd kung gaano sila tapat at totoo, kaya't naisip niya na mas itinuring nila si Crumb bilang kaibigan kaysa kasamahan sa trabaho. Nang kumpirmahin nila ito, naisip niya kung gaano kaswerte si Crumb na magkaroon ng ganoong mga kasama, kabaligtaran ng karanasan niya sa dati niyang team. Nagtanong siya tungkol sa kalagayan ni Sylvie, at nalaman niyang ante-unti na itong nagiging magic stone. Bigla niyang naalala ang isang pagkakataon noong nagbabasa siya ng libro kasama ang kanyang master, kung saan tinanong niya kung may lunas ba sa ganitong kondisyon, at sinabi ng kanyang master na posible ito. Nang makita niyang baka makatulong siya, hiniling niya kay Yu na dalhin siya sa bahay ni Crumb. Pagdating nila roon, binuksan ni Crumb ang pinto at pinapasok sila. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Lloyd kung paano nagsimula ang sakit ni Sylvie. Inamin ni Crumb na pareho silang adventurer ng kanyang kapatid, at sa isang misyon ay nasugatan si Sylvie. Hindi niya alam kung anong eksaktong nangyari dahil hindi siya kasama noon, naabutan na lang niya itong sugatan. Nang tanungin ni Lloyd ang kalikasan ng sakit, nagdesisyon si Crumb na dalhin sila sa kwarto ni Sylvie. Pagbukas ng pinto,
Agad na naramdaman ni Lloyd ang matinding magic power na nagmumula roon. Lumapit si Crumb at tinanggal ang takip sa kama ni Sylvie, makikita ang kanyang mga kamay at paa na naging bato na. Ayon kay Crumb, unti-unting kakalat ang bato hanggang matakpan ang buong katawan ng kapatid niya. Sinabi ni Lloyd na sa palagay niya ay kaya niyang pagalingin si Sylvie, ngunit hindi naniwala si Crumb. Nakontak na raw niya ang maraming bihasang mage at wala ni isa sa kanila ang nakatulong, kaya't wala raw silbi ang isang ordinaryong white mage. Ngunit tinanong ni Lloyd kung sa isang kuweba ba nangyari ang injury ni Sylvie, at nagulat si Crumb nang kumpirmahin ito. Tiningnan niya ang lugar kung saan nagsimula ang sugat at kinumpirma na ito ay epekto ng invading magic power na nagdudulot ng pagbato. Bagaman may alinlangan pa rin si Crumb, sinabi ni Lloyd na ayon sa kanyang master, may paraan. Pinayuhan din siya ni Yo na subukan nilang pagkatiwalaan si Lloyd, kaya't pumayag na rin siya. Inilabas ni Lloyd ang kanyang staff at sinimulan ng isang makapangyarihang spell na agad nagpahina sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang spell ay nilikha upang baligtarin ang labis na magic power na dumadaloy sa katawan ni Sylvie, na siyang tunay na pinagmumulan ng sakit. Kung kaya niyang pababain ang sobrang magic power sa katawan ni Sylvie, posible nga niyang mapagaling ito, kaya agad siyang nagcast ng healing spell. Habang ginagawa niya ito, hindi makapaniwala si Crumb sa nasasaksihan at sinabing ang ginamit ni Lloyd na spell ay hindi ordinaryong healing magic. Inamin ni Lloyd na ito ay kakaibang bersyon na mas malakas at mas malaki ang konsumo sa magic power, pero iginiit niyang isa lang itong simpleng healing spell at nagpatuloy siya. Tinanong ni Yo si Crumb kung ano ang palagay niya sa ginamit na magic, at buong puso nitong inamin na hindi ito pangkaraniwan. Kamangha-mangha nga raw na si Lloyd ay nakakapag-cast ng dalawang magkaibang spell ng sabay at kaya pa ring panatilihin ang lakas at focus niya. Tinawag ni Yo ang atensyon ni Crumb sa katawan ni Sylvie na unti-unting bumabalik sa normal. Agad siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng kapatid habang dahan-daang naibabalik ang dating anyo ni Sylvie. Lahat sila ay nagulat, natuwa, at napuno ng galit. Labis ang pasasalamat ni Crumb, pero ipinahayag niyang hindi na siya makakabalik sa team dahil kapag gumaling na si Sylvie, plano nilang mag-adventure ng magkasama bilang magkapatid. Nag-alok si Crumb na ilibre sila sa susunod bilang pasasalamat. Sinabi rin niya kay Lloyd na alam niyang ligtas na ang team sa kamay nito, pero ikinagulat niya nang sabihing hindi pa naman siya miyembro ng team. Hindi pa rin makapaniwala si Crumb na ganoon pa rin kababa ang tingin ni Lloyd sa sarili. Lumabas ang buong team para mag-dinner, at ikinwento ni Yo sa lahat kung gaano kahusay si Lloyd at kung paano magically gumaling si Sylvie. Kahit pilit siyang pinupuri ni Yo, nananatili pa rin ang pagiging mababa ng tingin ni Lloyd sa sarili, kaya't pinagsabihan siya ni Yo na tigilan na ang sobrang pagiging modest. Sinabi niya na napakagaling ng ginawa ni Lloyd, pero sagot lang nito, hindi naman malaking bagay. Nag-sorry pa siya sa team dahil hindi niya napabalik si Crumb, pero sagot nila, hindi naman iyon ang mahalaga sa ngayon. Gusto lang muna nilang magdiwang bago isipin ang susunod na hakbang. Habang nag-uusap sila tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang kinabukasan, napaisip si Lloyd tungkol sa dati niyang team, kung paano siya pinabayaan noon, kumpara sa kung gaano siya tinatanggap ngayon. Kaya't nagtanong siya kung maaari na ba siyang sumali sa kanila. Lahat sila ay nagulat dahil una na siyang tumanggi noon, pero inamin nilang gusto rin talaga nilang makatrabaho si Lloyd. Sa wakas, opisyal na siyang naging bahagi ng grupo. At ako, excited na excited sa bagong team na ito. Nagdaos ng salo-salo ang team ni Yo para kay Lloyd bilang pagtanggap sa kanya bilang pinakabagong miyembro ng grupo. Nagpasalamat si Lloyd habang sabik na kumakain na parang ilang taon siyang hindi nakakain ng maayos, kaya't na-curious ang iba at tinanong siya kung hindi pa ba talaga siya nakakakain ng masarap na pagkain noon. Nang marinig niyang average lang daw ang pagkain sa bayang iyon, napaisip si Lloyd kung ang mga pinapakain ba sa kanya ng kanyang master noon ay tunay na pagkain o hindi. Tinanong siya ni Yo tungkol sa kanyang master, at sinabi niyang ito ay isang misteryosang babae na nagturo sa kanya ng magic. Ilang taon siyang nanirahan kasama ito sa isang bahay na mukhang kinuha pa raw sa Lord of the Rings. Doon, puro gulay mula sa hardin at mga wild beasts sa gubat ang laging hinahain sa kanya ng kanyang master. Aminado si Lloyd na hindi niya talaga nagustuhan ang luto ng kanyang master, kaya siya na mismo ang nagkusang magluto ng pagkain nila. Ngunit kahit kailan, hindi niya nakuha ang lasa ng pagkain tulad ng natitikman niya ngayon, kaya ganoon na lang ang tuwa niya.
Naging interesado si Yu kung sino talaga ang master ni Lloyd, lalo na't sobrang galing nito sa magic. Inakala ni Silica na white mage din ang master ni Lloyd, pero itinama ito ni Lloyd, hindi raw, kundi isa itong combat mage. Ikinwento pa niya na mahilig itong mag-eksperimento gamit ang magic, na kadalasan ay nauuwi sa mga pagsabog. Laking gulat ni Silica sa narinig dahil hindi raw niya inaakalang may combat mage na magaling din sa support magic. Gusto sana ni Silica na matuto mula sa ganoong klaseng tao, pero agad siyang pinigilan ni Lloyd at binalaan na huwag na lang, sobrang brutal daw ito bilang guro. Pero agad niya ring binawi ang sinabi, baka raw magkamali sila ng iniisip. Mabait din naman daw ito minsan, pagkatapos ng kwentuhan, lumipat na ang grupo sa susunod na paksa. Gusto ni Yu na simulan na ang karaniwang strategy meeting nila, pero hindi pamilyar si Lloyd sa ganitong konsepto. Kaya't iminungkahi ni Cross at Dagger na ipaliwanag muna sa kanya kung ano ang tungkol sa susunod nilang quest, dahil wala siyang maiintindihan sa strategy kung hindi niya alam ang misyon. Nag-atubili si Yu at sinabing hindi siya magaling magpaliwanag, kaya't pinapasa niya kay Dagger ang task. Pero tumanggi si Dagger at pinaalalahanan siyang siya ang leader, kaya dapat matutunan niyang tumayo bilang pinuno. Pero dahil mapilit si Yu, sa huli ay pumayag din si Dagger na siya na ang magpaliwanag. Nang inilabas na ni Yu ang quest notice, ipinaliwanag ni Dagger kay Lloyd na ang susunod nilang misyon ay puksain ang isang grupo ng mga halimaw na sumisira sa mga taniman sa mga bukirin. Ayon sa ulat, bigla na lang raw lumitaw ang mga halimaw na ito at walang habas na niyurakan ang mga pananim. Napansin ni Lloyd na hindi binanggit ni Dagger kung anong klaseng halimaw ang sangkot, kaya't naitanong niya kung maraming uri ba ng halimaw ang nandito. Sumagot si Silica na oo. At doon nagsimulang mag-isip si Lloyd kung bakit bigla-bigla na lang may iba't ibang klase ng halimaw na nagkaisa sa iisang grupo, na para sa kanya ay isang napakabihirang pangyayari. Ngunit pinutol siya agad ni Yu at sinabing huwag na siyang mag-aksaya ng oras sa pag-iisip ng dahilan, trabaho raw nila bilang adventurers ang agad tumulong sa mga magsasakang nangangailangan. Ngayong alam na ni Lloyd ang sitwasyon, nagpatuloy na sila sa strategy meeting. Itinaas ni Cross ang kamay at ipinaalam sa grupo na siya at si Yu ay hindi magiging epektibo kontra sa mga halimaw na ito, lalo na't kung mga lobo ang kalaban. Ayon kay Cross, si Silica ang may pinakakaangkop na kakayahan para labanan ang mga halimaw, at sumang-ayon naman si Silica. Ngunit may alinlangan siya dahil kakailanganin niyang gumamit ng wide range attacks na malakas gumamit ng mana. Dahil tila tatlo sa kanila ay magiging limitado ang tulong sa labanan, tinanong ni Yu si Lloyd kung may alam ba itong offensive magic. Inamin ni Lloyd na marunong siya, pero agad din niyang sinabi na hindi kasing husay ng mga combat mage ang kanyang offensive spells. Sa puntong ito, tila hindi rin magiging malaking puwersa si Lloyd sa labanan. Kaya ang natatanging attacker na aasahan nila ay si Dagger, na siya na ring nagbigay ng plano. Plano niyang magsimula ng offensive kasama si Yu upang akitin ang lahat ng halimaw sa iisang lugar. Kapag nagsama-sama na ang mga ito, saka isusunod si Silica para sa finishing blow gamit ang kanyang wide-range magic. Samantala, si Cross naman ang magiging tagapagtanggol ni Silica at Lloyd, bilang archer na nasa likod. Ang papel ni Lloyd ay gumamit ng support at healing magic para sa lahat, isang karaniwang tungkulin ng isang white mage. Sinabi ni Dagger na ang iba pang detalye ay pwede na nilang ayusin habang nasa aktwal na laban na, kaya tinapos na niya ang strategy meeting. Sabik na sabik si Silica na makita ang support magic ni Lloyd, pero si Lloyd mismo ay hindi masyadong excited. Sinabi niya kay Silica na huwag masyadong umasa, kahit na ang totoo ay makapangyarihan siya, masyado pa rin siyang minamaliit ang sarili. Kaya pinayuhan siya ni Yu na magkaroon ng kaunting kumpiyansa sa sarili habang hinihikayat din siya ng buong grupo na gawin ang kanyang makakaya. Dahil dito, ante-unting gama ng pakiramdam ni Lloyd at muling sumigla ang kanyang mood. Pagkatapos ng meeting, nagsimulang maglakad ang grupo pabalik sa kanilang tinutuluyang inn, ngunit napansin nilang si Lloyd ay nagtutungo sa kabaligtarang direksyon. Pinigilan siya ni Dagger at inalok na sumama na lang sa kanila sa inn. Nahihiyang sinabi ni Lloyd na wala siyang pera, pero agad namang tinawanan ito ni Dagger, dahil sa pagiging S-ranked adventurer team nila, ang pera raw ay hindi magiging problema. Para matulungan si Lloyd, inabot niya rito ang isang pouch na puno ng ginto at pilak. Alam niyang hindi ito tatanggapin ni Lloyd ng libre kaya't sinabi niyang ibabawas na lang ito sa magiging bahagi niya sa susunod na gantimpala sa misyon.
Nangako si Lloyd na magtatrabaho siya ng mabuti bilang pagtanaw ng utang na loob at sumama na siya sa grupo pabalik sa kanilang tinutuluyan. Kinaumagahan, nagtipon ang lahat sa may harapan ng gate, at si Yo ang huling dumating. Napansin niyang wala ni isa sa kanila ang may dalang bag. Doon niya nalaman na si Lloyd ay may kakayahang gumamit ng storage magic, kaya't iniabot din niya ang kanyang bag at ipinahawak kay Lloyd, na agad namang inilagay ito sa dimensional inventory niya. Namangha ang buong grupo kung gaano kagamit at kaginhawa ang ganitong uri ng magic. Nag-alok pa si Lloyd na ituro ito sa kanila kapag may oras. Sa ganitong ayos, nagsimula na silang maglakbay at pumasok sa isang kapatagan kung saan tanaw ang mga bundok sa malayo. Ayon kay Dagger, may mga demonyong naninirahan sa kabila ng mga bundok na iyon, kaya't kailangang mag-ingat dahil malapit lang doon ang lugar ng kanilang misyon. Nahirapan silang tumawid sa isang lumang tulay at para maibsan ang takot, naisipan ni Yo na magtanong ng katawa-tawang tanong upang maaliw ang grupo. Habang lahat ay nagbibigay ng mga nakakatuwang sagot, si Lloyd naman ay seryosong sumagot, kaya't napatigil si Yo at napaisip kung si Lloyd ba ay retired na o sobrang seryoso lang talaga. Sa kabila nito, pinayuhan niya si Lloyd na huwag masyadong tensyonado palagi dahil mapapagod siya sa ganoong mindset. Habang nagtatawanan sila sa tabi ng ilog, sa kalagitnaan ng kagubatan ay may isang black mage na tahimik na nagsasagawa ng black magic, kumakalat ito sa buong kagubatan. Pagkatawid nila sa ilog, narating nila ang lugar kung saan sila magkakamp. Nang kailanganin na ang kanilang gamit, agad itong inilabas ni Lloyd mula sa kanyang storage magic at ibinalik ang lahat sa kanila. Masayang-masaya ang grupo dahil magaan lang ang kanilang dala, kaya't mas mabilis at magaan din ang naging paglalakbay nila. Nagsimula na silang magtayo ng kampo, nag-set up ng silid, kumuha ng tubig, at naghanda ng iba pang mga kailangan para sa kanilang kaligtasan at kaginhawaan. Pagkatapos ng matinding pagod at stress, napansin ni Yo na pagod na siya at gusto na niyang maligo. Tinanong niya ang kanyang mga kasama kung maaari na ba siyang magpaalam upang maligo, pero marami pa silang kailangang asikasuhin gaya ng panggatong at iba pa, kaya't hindi siya agad pinayagan. Nagboluntaryo si Lloyd na siya na lang ang kukuha ng kahoy para magkaroon ng oras si Yo upang makapaglinis ng katawan. Laking tuwa ni Yo sa alok ni Lloyd, kaya't agad siyang umalis kasama si Silica. Dumating si Lloyd sa kagubatan at nagsimulang mamulot ng kahoy. Sa kanyang pag-iikot, nakita niya ang isang prutas na paborito niyang palagwi noon ng kanyang master gamit ang magic, kaya kinuha niya ito. Kumagit siya at napakasarap ng lasa, ngunit bago pa niya ito ma-enjoy ng husto, may narinig siyang tunog mula sa ilog. Laking gulat niya nang makita na may halimaw na umatake kina Yo at Silica habang naliligo sa ilog. Kitang-kita ang takot sa dalawa habang pilit silang umaatres, pero mabilis rin ang halimaw. Habang umaatres sila, nadulas si Silica sa dulo ng batuhan at napahulog. Sinabi niya kay Yo na wala na silang ibang opsyon kundi lumaban. Sa kabutihang palad, nakita ni Lloyd ang pangyayari mula sa itaas ng puno at agad siyang bumaba para tumulong. Bago pa tuluyang maabyutan ng halimaw ang dalawa, dumating siya at ginambala ang halimaw upang makatakbo sina Yo at Silica pabalik sa pampang. Inihagis rin niya ang kanilang mga sandata mula sa storage magic niya, at pagkatapos ay nagbigay pa siya ng enhancement magic upang palakasin ang kanilang kakayahan. Sumugod si Yo sa halimaw at nahati ito sa kanyang isang atake, ngunit kahit naputol ito, nanatiling malakas ang isa pang bahagi. Kaya't inutusan niya sina Silica at Lloyd na tumakbo palayo para sa kanilang kaligtasan. Naglabas siya ng fireball at, sa kanyang gulat, agad nitong winasak ang halimaw ng isang bagsakan. Gulat na gulat siya sa pagiging epektibo ng kanyang magic, at ito ay dahil sa buff ni Lloyd. Sa sobrang tuwa, tumalon siya, pero nalaglag ang kanyang tuwalya habang nasa tabi niya si Lloyd. Ang naging kapalit ng kabayanihan ni Lloyd, isang mainit na sampal mula kay Yo na yumanig sa buong ilog. Pagbalik nila sa kampo, sinimulan ni Lloyd na turuan sila kung paano gumawa ng storage magic, habang pulang-pula pa ang kanyang pisngi sa sampal. Ipinaliwanag niya na kailangan lang nilang i-imagine at gawin ito, pero sa kabila ng pagsisikap ng grupo, wala pa ring nagtagumpay. Matapos ang matagal na pagsubok, inakala ng grupo na baka hindi talaga para sa kanila ang storage magic. Ngunit iginiit ni Lloyd na baka siya lang talaga ang hindi mahusay magturo.
Biglang naisip ni Silica na baka kayanin niyang i-activate ito kung tatawagin lang niya ng tama ang spell, at sa kanyang pagtatangka, nagtagumpay siya. Doon nila napagtanto na hindi sila katulad ni Lloyd na kayang gumamit ng magic kahit walang incantation. Kaya't gumamit sila ng incantation at isa-isa silang nagtagumpay. Nag-ensayo sila hanggang gabi at naging isang makabuluhan at matagumpay na araw para sa lahat. Pagsapit ng gabi, lumibot si Yu upang tiyakin ang kaligtasan ng paligid at sinabi ni Lloyd na wala namang halimaw sa paligid. Umupo si Yu sa harap niya at taos-pusong nagpasalamat sa pagsali ni Lloyd sa kanilang grupo. Ngunit para kay Lloyd, wala na itong dapat ipagpasalamat, wala rin siyang sariling party noon kaya kailangan din niya sila. Subalit alam ni Yu na kahit paano ay napilitan niya si Lloyd. Naitanong ni Lloyd kung bakit ganoon na lang ang interes ni Yu sa misyon nila. Tahimik na inamin ni Yu na naaalala niya ang kanyang bayan sa misyon na ito, noong bata pa siya, sinalakay ito ng mga halimaw at siya lang ang nakaligtas. Naalala pa niya ang mga bangkay sa paligid at iniisip niyang baka ganoon din ang sinasapit ng mga magsasaka ngayon kaya gusto talaga niyang tumulong. Iniisip rin niya na baka nagugutom na rin ang mga ito. Biglang napansin ni Lloyd ang presensya ng mga halimaw sa paligid. Agad niyang pinatahimik si Yu at inutusan siyang gisingin ang iba. Tumungo sila sa gubat at nakita ang napakaraming pauks na naglalakad. Nagtaka ang lahat kung saan papunta ang mga ito, nang matukoy ni Lloyd ang direksyon, senyales niya sa grupo na sundan siya. Alam niyang sensitibo sa ingay ang mga pauks kaya't inutusan niya silang huwag maingay. Habang naglalakad, aksidenteng natapakan ni Yu ang isang sanga at ang tunog nito'y agad nakatawag ng pansin ng mga halimaw. Nagsimulang habulin sila ng mga ito kaya't tumakbo sila ng buong bilis. Pero hindi sila nakalayo nang biglang tumalon ng isa sa mga halimaw sa harap nila at hinaranggan sila. Nasa gitna na sila ng panganib at kailangan nilang lumaban. Tinawag nila ang kanilang mga sandata mula sa storage magic, ngunit bago pa man sila makalaban, ginamit ng mga halimaw ang magic upang itapon palayo ang kanilang mga armas. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang palibutan sila ng mga lobo, dahilan upang hindi sila makagalaw. Habang nag-iisip sila ng maaaring gawin, iminungkahi ni Lloyd na siya na ang baalang hamarang at pigilan ng mga halimaw para magkaroon ng pagkakataon ang iba na makalaban. Ginamit ni Lloyd ang kanyang magic upang maparalisa ang mga halimaw, dahilan para hindi sila makagalaw. Sa pagkakataong iyon, kinuha ni Yu ang kanyang espada at sumugod sa laban, habang naibalik naman kay Silica ang kanyang sandata. Gamit ang espada, pinuto ni Yu ang lahat ng balahibong nakatali sa kanila. Pagkatapos, tumalon siya papunta sa huling halimaw at sabay na inudyukan ni Lloyd sina Silica at Cross na lumaban na rin. Sumabak silang lahat sa laban at sa huli ay nagtagumpay sila. Pagkatapos ng labanan, nakaramdam si Lloyd ng hiya dahil tila siya ang naging leader sa laban at siyang nag-utos sa lahat. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi ng grupo na ayos lang iyon, dahil kung wala siya, baka natalo na sila. Pinuri siya ng lahat sa pagiging maagap at sa pangunguna sa laban, at natuwa si Lloyd na tanggap siya ng grupo. Bumalik silang lahat sa kanilang kampo, at kinabukasan ay nag-empake sila ng gamit upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bawat isa sa kanila ay gumamit ng storage magic upang itago ang kanilang mga bagahe. Ngunit nanatili si Lloyd sa kanyang kinatatayuan, iniisip kung bakit maraming pauks ang lumilitaw at kung saan patungo ang mga ito. Tinawag siya ni Yu at sinabing sumama na, kaya tumakbo siya palapit, masaya dahil sa wakas ay may nahanap na siyang grupo na tinatanggap siya bilang isa sa kanila. Pagsapit ng gabi habang ang lahat ay natutulog, gising pa rin si Lloyd para sa kanyang bantay. Wala siyang cellphone para mag-scroll sa YouTube Shorts, kaya't napapaisip na lang siya ng kung ano-ano, tulad ng pakiramdam niyang mahina siya at kailangan pa niyang paghusayin ang sarili upang hindi mabaigo ang kanyang mababait at mapagpakumbabang mga kasamahan. Naalala niya ang naging engkwentro nila noon sa mga demon spiders, at napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga ito. Hindi ito basta-bastang umatake, tila ba may nagkokontrol sa buong grupo ng mga gagamba. Sa kabila nito, nagpa siya si Lloyd na maging mas maingat sa susunod, upang kung may mangyaring masama ay handa siyang harapin ito. Habang gising siya, lumabas mula sa kanilang tent sina Yu at Silica na nahihirapan ding makatulog. Napansin nilang gising pa si Lloyd at tinanong kung balak ba niyang magbantay magdamag. Tumango si Lloyd at sinabing iyon talaga ang plano niya.
Nag-alala si Yo at sinabi na ilang araw na raw itong ginagawa ni Lloyd, at kung magpapatuloy pa ito, baka magkasakit siya dahil sa kakulangan ng tulog. Kaya iminungkahi ni Yo na magpalitan na lang sila ng bantay simula ngayon. Ngunit tumanggi si Lloyd at sinabing ayos lang siya. Ayaw ni Lloyd na mawalan ng lakas ang kahit sino sa kanyang mga kasama dahil para sa kanya, sa oras ng kagipitan, sila lang ang may kakayahang makatulong. Bukod pa rito, sinabi ni Lloyd na sanay na siyang magbantay sa gabi mula pagkabata, kaya't wala na iyon sa kanya. Ipinunto rin niya na dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi sa ibang bagay, ito na lang ang maiaambag niya sa grupo. Naiinis na si Yo sa paulit-ulit na pagiging self-deprecating ni Lloyd kaya't napasigaw siya, sinabing mali ito at hindi niya dapat minamaliit ang sarili. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa ng mas mahaba, pinigilan siya ni Silica. Alam niyang walang saysay ang pagpilit ipaintindi sa taong ayaw tanggapin ang katotohanan. Bumalik silang dalawa sa kanilang mga tent pero muling pinaalala kay Lloyd na kung mapagod man siya, huwag siyang maiyang sabihin ito sa kanila. Samantala, narinig ni Daggers at Cross ang buong usapan mula sa loob ng kanilang tent, at kapwa rin sila nag-alala na ang sobrang kakulangan ni Lloyd sa tiwala sa sarili ay baka mauwi sa kapahamakan balang araw. Kinaumagahan, nagpatuloy sila sa kanilang adventure at gumamit si Lloyd ng detection magic upang suriin ang paligid. Kumpirmado niyang walang halimaw sa malapit, nagulat si Yo sa nalaman, hindi niya alam na marunong si Lloyd ng ganitong uri ng magic. Ngunit para kay Lloyd, ito'y pangkaraniwan lang, nais man ni Yo na sabihan siyang maghinay-hinay, alam niyang hindi iyon mauunawaan ni Lloyd, kaya't hindi na lang siya nagsalita. Sa tuwing gabi, si Lloyd pa rin ang nagbabantay, at hindi maiwasan ni Yo na isipin, baka kaya si Lloyd ang gumagawa ng lahat ay dahil hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ng kanyang mga kasama. Isang malaking hindi pagkakaintindihan ito, ngunit dahil walang malinaw na komunikasyon sa kanila, baka hindi ito agad malilinaw. Mabuti na lang at mas mature si Silica at ipinaliwanag niya kay Yo na baka kaya sobrang nagsusumikap si Lloyd ay dahil gusto nitong patunayan ang sarili. Ito ang bahagi na hindi maunawaan ni Yo, sa tingin niya, sapat na dapat ang ginagawa ni Lloyd para makita niyang karapat-dapat siya sa team. Hinala ni Yo, lumaki si Lloyd sa isang buhay kung saan hindi niya kailanman naisip na espesyal siya. Sa usapan nilang iyon, napaisip si Yo kung anong klaseng buhay ba ang pinagdaanan ni Lloyd sa ilalim ng kanyang misteryosang master. Sa paniniwala naman ni Silica, darating ang panahon na ibabahagi rin ni Lloyd ang kwento ng kanyang nakaraan sa kanila. Sa labas ng kampo, lumapit si Daggers kay Lloyd at sinabing kailangan niya ng tulong sa isang bagay. Sinabi ni Lloyd na kailangan niyang manatili para sa night watch, pero dumating si Cross at nagsabing siya na lang ang magbabantay kapalit ni Lloyd. Kaya sumama si Lloyd kay Daggers, habang si Cross na naiwan ay umaasang magiging matagumpay ang plano nila. Dinala ni Daggers si Lloyd sa isang lugar sa dekalayuan at ipinakita ang isang alarm system na ginawa niya, isang magic device na tutunog kapag may halimaw na pumasok sa paligid. Ayon kay Daggers, sapat na raw itong panangga para sa kanilang kaligtasan tuwing gabi. Kaya sinabi niya kay Lloyd na hindi na nito kailangang magpuyat gabi. Ipinaliwanag ni Daggers na bago pa man sumali si Lloyd sa grupo, ito na ang ginagamit nilang sistema sa pagbabantay. Pero tumutol si Lloyd, dahil ayon sa kanya, kapag natulog siya, hindi siya makakagamit ng detection magic. Habang patuloy ang pagtatalo, napilitan si Daggers na maging direkta, tinanong niya si Lloyd kung hindi ba talaga siya nagtitiwala sa kakayahan ng kanyang mga kasamahan. Nagulat si Lloyd sa tanong at naisip niyang ganito pala ang tingin ng iba sa kanya. Ipinaliwanag ni Daggers na simulat sa pool, hindi pinapayagan ni Lloyd ang iba na tumulong sa kanya, kaya't natural lang na isipin ng mga kasama niya na baka wala siyang tiwala sa kanila. Ayaw man ikwento ni Lloyd ang nakaraan niyang karanasan sa mga taong nagpaniwala sa kanya na wala siyang silbi, sinabi na lang niya kay Daggers na ginagawa lang niya ang lahat ng makakaya niya para hindi siya maging pabigat sa grupo. Ngunit sagot ni Daggers, okay lang na minsan maging pabigat, dahil bahagi iyon ng pagiging isang team. Sa isang team, natural na may kahinaan ang bawat isa, at naroon ang mga kasama upang punan ang mga kahinaang iyon. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Lloyd ang konsepto ng pagtitiwala sa kasamahan. Bumalik silang dalawa sa kampo, at sa wakas ay natulog si Lloyd na may ngiti sa kanyang mukha. Kinaumagahan, sinadya ni Lloyd na hingin ang tulong ni Yo sa pag-iigib ng tubig. Laking tuwa ni Yo nang makita na sa wakas,
ang Idiot Sandwich nilang kasama ay natututo ng magbukas sa grupo. Habang nagtutulungan sina Lloyd at Yu, masayang pinanood sila ng buong grupo, masaya ring makita na ante-unting lumalapit si Lloyd sa kanyang bagong pamilya. Sa isang malayong lugar, may isang misteryosong lalaki na nakabalot sa kapa ang nagulat sa kanyang pinuno na si Master Michel, na naninirahan sa isang kastilyong napapaligiran ng latian at kagubatan. Sinabi niyang naipwesto na niya ang lahat ng magic stones sa itinakdang lokasyon. Nang makumpirma ni Michelle na wala namang mga high-ranking adventurers sa paligid, dahil abala ang mga ito sa kanilang quests, ang tanging iniisip na lamang niya ay ang Heroes Team, na nananatili pa rin sa lugar. Umaasa siyang hindi makikialam ang grupo ng bayani sa kanyang mga plano, kaya't inutusan niya ang kanyang tauhan na ipagbigay alam sa kanilang kliyente na dumating na ang oras upang maisakatuparan ang kanilang layunin. Samantala, sa bahagi naman ng grupo ni Lloyd, muli silang nag-e-explore sa kagubatan nang mapansin ni Yu na may kakaiba sa paligid. Napansin din ng iba na masyadong tahimik ang buong lugar. Kaya't agad na gumamit si Lloyd ng detection magic, at natuklasan niyang may malaking grupo ng halimaw sa hilagang bahagi, ilang milya lamang ang layo, eksaktong lokasyon ng bukirin na dapat nilang protektahan ayon sa Guild Commission. Nabigla si Yu hindi lamang sa dami ng halimaw kundi sa revelasyon na kaya ni Lloyd na mag-detect ng monsters sa ganoong kalayuan, hindi siya makapaniwalang ganoon ka-overpowered si Lloyd. Pero gaya ng dati, sinabi ni Lloyd na wala naman iyon at simpleng bagay lang. Ngayon, hindi na napigilan ni Silica at ibinunyag kay Lloyd na ang detection range niya ay 10 beses na mas malawak kaysa sa karaniwang tao sa mundong ito, dahilan upang mapatulala si Lloyd. Sa kabila nito, pilit pa rin niyang ipinipilit na mahina siya. Dahil dito, sumuko na lang ang grupo sa pakikipagdebate sa Idiot Sandwich nilang kasama. Nagpatuloy ang grupo papunta sa bukirin, at laking gulat nila sa dami ng mga halimaw na naroroon. Sa paningin ng lahat, ang pangunahing problema ay ang dami ng mga monsters. Pero para kay Lloyd, may kakaiba siyang nararamdaman. Nang binanggit niya ito, inakala ni Yu na tinutukoy niya ang tensyon sa paligid, kaya't sumang-ayon siya. Ngunit hindi iyon ang tinutukoy ni Lloyd, ang detection magic niya ay nakakaramdam lamang ng mga halimaw na naroon sa mismong lugar. Parang may mga halimaw pa na naramdaman niya kanina sa ibang parte, pero ngayon ay bigla na lang nawala. Dahil dito, nagsimula ng pag-isipan ng kanyang mga kasama ang posibilidad na may mas malalim pang nangyayari kaysa sa inaakala nila. Totoo nga, hindi pa kailanman nakakita ang grupo ng ganito karaming high wolves na nagtipon sa isang lugar, at lalong lumalala ang kaba na nararamdaman nila habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Nagtanong si Lloyd kung sino ang may-ari ng bukirin, at sinabi ni Yu na nasugatan ito ng mga high wolves at kasalukuyang nagpapagamot sa bahay ng anak nito sa lungsod. Masamang balita ito para kay Lloyd dahil kung may kakaibang nangyayari sa lugar na ito, ang pinakamainam na taong makapagsasabi kung paano ito nagsimula ay ang mismong magsasaka. Habang nakatingin silang lahat sa bukirin, napansin ni Cross ang isang makinang na bagay, marahil dahil isa siyang archer at likas na matalas ang kanyang paningin. Hindi makita ng iba ang tinutukoy niya kahit na itinuturo na ito. Kaya't gumamit si Lloyd ng enhancement magic sa kanyang mata para makakita ng mas malayo, at sa wakas ay natano din niya ang sinasabi ni Cross. Ibinahagi niya ito sa grupo at tinanong kung gusto rin nilang makita. Nang pumayag ang lahat, nagcast si Lloyd ng parehas na magic sa kanila. Doon na nila nakita ang isang itim na kristal na kumikislap sa gitna ng bukirin, napapalibutan ng mga halimaw. Pero hindi pa rin nila maipaliwanag kung ano nga ba ito. Ikinabahala ni Yu ang itim na usok na lumalabas mula sa kristal at kung ano ang posibleng ibig sabihin nito. Iminungkahi ni Lloyd na baka ito ay uri ng orc magic. Ipinaliwanag niyang ang orc magic ay isang klase ng spell na ginagamit upang tipunin at kontrolin ang mga halimaw sa isang lugar. Ang tanong ngayon, sino ang nagcast ng magic na ito sa bukid at para saan? Naisip nilang baka may gustong pumatay sa kanila, pero inisip rin nilang hindi naman sila ganoon kahalaga para pagplanuhan ng ganoon. Upang matukoy kung gaano kalawak ang presensya ng mga halimaw, gumamit muli si Lloyd ng detection magic, at laking gulat niya nang makita na maraming iba pang halimaw ang patungo na rin sa lugar. Hindi lang ito grupo ng high wolves, isa na itong monster assembly na may iba't ibang uri ng nilalang. Alam nilang hindi nila kayang labanan ang ganoong karaming halimaw mag-isa.
Iminungkahi ni Cross na umatras na sila, ngunit tumanggi si Yu. Ayaw niyang isugal na tuluyang masira ang buong bukirin sa pamamagitan ng pagtakbo. Ngunit sa kabilang banda, alam rin niyang hindi niya kayang talunin ang lahat ng halimaw ng mag-isa. Pinaalalahanan sila ni Daggers na malapit na ang mga halimaw at kapag sinubukan nilang tumakas ngayon, tiyak na maabyutan lang sila at posibleng madamay pa ang kalapit na nayon sa gulo. Wala na silang ibang opsyon kundi lumaban, at sa puntong ito, hindi na ito isang pagpipilian kundi isang pangangailangan. Sinabi ni Lloyd na may naisip siyang plano para manalo sila. Tinanong niya si Cross kung kaya ba nitong sirain ang kristal gamit ang kanyang pana. Sagot ni Cross, masyado itong malayo at kahit tamaan niya, duda siyang mababasag niya ito. Pero kahit ganoon, nagpa siya silang subukan pa rin. Inutusan ni Lloyd si Cross na ihanda ang kanyang pana at saka siya nagcast ng enhancement magic kay Cross, pati na rin sa pana at palaso nito. Nang pakawala ni Cross ang kanyang palaso, isang kakaibang bagay ang nangyari, dumiretso ito sa kristal at agad itong nabasag. Pati si Cross ay nagulat dahil alam niyang hindi ganoon kalakas ang palaso niya para magawa iyon. Tinanong niya si Lloyd kung anong ginawa nito, at inamin ni Lloyd na in-enhance niya pareho ang archer, ang bow, at ang arrow. Gulat na gulat si Cross sa kakayahan ni Lloyd, pero gaya ng dati, minamaliit lang ito ni Lloyd at sinabing hindi naman ito malaking bagay, ang galing daw ni Cross sa pagtama kaya nagtagumpay ito. Pagsilip nila pabalik sa mga High Wolves, nag-aaway-away na ang mga ito. Gulat ang lahat, pero hindi si Lloyd, inaasahan na niya ito na mangyayari kapag nabasag ang Magic Stone. Gayunpaman, inakala rin niyang sapat na ang pagkawasak ng kristal para mapaurong ang mga papalapit na halimaw, pero hindi. Naroon na ang mga ito at palapit na, napagtanto ng grupo kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, sobrang dami ng halimaw. Ang plano ngayon ay si Silica ang magiging frontliner. Humarap si Silica sa mga halimaw habang papalapit ang mga ito sa kanya. Tinanong ni Yu kung oras na ba para lumaban, pero sagot ni Lloyd, hindi pa. Nagtiwala naman sa kanya ang grupo kaya kahit halos abutan na ng mga halimaw si Silica, wala pa ring lumalaban. Nang oras na, nagcast si Lloyd ng enhancement magic kay Silica at agad siyang nagpakawala ng isang fireball. Sobrang laki nito at nilipol ang mga halimaw, humarap si Silica at tinanong kung anong ginawa ni Lloyd. Sabi ni Lloyd, 3 magkakaibang spell ang ginamit niya ng sabay-sabay. Tinanong niya kung kaya pa ni Silica ng 4 na fireballs bago siya lumipat sa paggamit ng wind magic, at sumagot si Silica ng oo. Pagkatapos, lumipat siya kay Cross na naghihintay rin para sa kanyang enhancement. Hinawakan ni Lloyd si Cross at ikinonekta ang kanilang isipan sa isa't isa gamit ang mental connection. Kinausap niya si Cross sa pamamagitan ng kanilang isip at malinaw naman siyang narinig nito. Itinuro ni Lloyd ang atensyon ni Cross sa mga halimaw na lumilipad sa itaas ng apoy upang maitama ni Cross ang mga halimaw na sumusubok tumakas. Pagkatapos kay Cross, bumalik si Lloyd kay Silica. Tinanong niya kung kaya pa ba nitong mag-cast ng wind magic, pero inamin ni Silica na nauubos na ang kanyang lakas. Kaya hinawakan siya ni Lloyd at naglipat ng sarili niyang mana sa kanya, napakarami kaya bigla siyang lumakas, pero si Lloyd naman ang napagod. Humingi ng paumanhin si Silica sa pagpapaubos ng lakas ni Lloyd, pero ngumiti lang ito at sinabing normal lang iyon sa isang gaya niyang mahina at kulang sa kakayahan. Ginamit ni Silica ang bagong lakas para i-cast ang wind magic. Naapulan niya ang apoy, pero sa pagkakataong ito, tuluyan nang naubos ang kanyang enerhiya. Bago siya tuluyang mawala ng malay, sinigurado ng kanyang mga kasama na sila na ang bahala sa natitira. Sina Dagger at Yu ang humarap para tapusin ang laban. Makalipas ang ilang minuto, natapos na rin ang laban. Bumalik sina Yu at Dagger sa grupo at nagpasalamat si Yu kay Lloyd sa lahat ng ginawa nito, subalit gaya ng dati, sinabi ni Lloyd na wala naman iyon at di dapat pasalamatan. Dahil sanay na si Yu sa pagiging mababa ang tingin ni Lloyd sa sarili, hindi na siya tumutol pa, habang sinusubukan na ni Yu na magpahinga. Sinabi ni Lloyd na kailangan na nilang bumalik sa lungsod, nagreklamo si Yu dahil sobrang pagod na sila, pero ipinaliwanag ni Lloyd na naniniwala siyang ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Ishtak, at nalaman niya ngayong tuluyan na silang nahulog sa bitag nito.